Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So ngayon ay last day na ng September at September ng August guys. So ang daming nangyari sa buwan ng August, ang daming ganap, sumisilip si Marvin. Ang daming ganap, yun nga, ang daming mga festival, iba-ibang klaseng festival. Napuntahan namin ni Marvin, naka-experience kami ng mga ganun. Hindi namin naranasan kumain ng kung ano-ano sa Pilipinas, yung mga parang Chinese, Thailand, mga ganyan. So, yung mga festival dito, nakatikim-tikim kami ng kahit konti, ganun. Tapos doon din sa Pilipinas, hindi rin kami nakakagala-gala noon. Kasi naman dati nagbarko si Marvin, tapos nag-business kami, sobrang busy namin sa business. After namin sa business, yun na, naisipan na namin mag-Canada, bumalik ako sa trabaho sa Manila. Si Marvin nagtrabaho din sa Manila ng 3 months. Nakakapasyal kami, pero yung tamang pasyal lang din. Kasi syempre, nag-iipon din kami pandagdag sa pang-asikaso dito sa Canada. Alam nyo naman, sobrang gastos dito. hindi pa kayo nakakalis ng Pilipinas, ang laki na nagagastusin ninyo. Di ba, bebe? Malangot pa. So, ayun. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa amin since day 1 nung dumating kami dito sa Canada. Yung ibang makilala ko na, yung ibang pa lang, imimit ko pa lang din. Tapos, ayun. Bali, yung ibang nagme-message sa akin, alam kong nanonood talaga sila kasi sinasabi nila kung sino. Sabi nila, Crystal, na ganito ganyan, sabi na si Kuya Ador, si Tito Rhea, si Tito Remy, ganyan ganyan. O di ba nanonood ako ng vlog mo, kilala ko sila, sabi ganyan. Tapos may mga sabi ko may mga nagme-message na doon din sila nag-grocery sa doon sa Skyland na din kasi mas mura nga daw. Tapos yung iba sa Christie Station, pupunta na sila doon kasi nga mura din ang mga fruits, guys, saka yung mga gulay, mura. So, nagkakaroon daw sila ng idea kung saan sila pupunta, tapos yung mga pasyalan, yung mga ganyan. Di ba, pumapasyal din naman kami ni Marvin kahit papaano. Hindi lang kasi gumagastos talaga gumagastos, maliit lang. Hindi kami lumalampas ng $20 minsan saktong $20. Pagpapasyal kami ni Marvin. Kasi minsan may bit-bit kami pagkain, guys. Kasi syempre, alam nyo na. So, ayun. Dahil sa inyo, kami ni Marvin, nakapagbigay kami ng kaunting tulong sa mga estudyante. So, ang una naming, nun kasi, sinabi ko na yung kay Marvin na gusto ko na magbigay ng konting school supply sa pasukan. Kaso din namin baka hindi kaya ng budget, ganyan-ganyan. Ito, sumahod kami sa YouTube last time. Medyo nadagdagan ng konti. Kaya sabi ni Marvin, oh, be, madami kang matutulungan. O, di ba? Di ba, bebe? Sabi niya. Tapos, ayun, kinontak ko yung mga kaibigan ko kung pwede nila akong tulungan para sila mag-asikaso. Tapos, sakto, may tatakbo akong 2 kaibigan, isang SK chairman, isang SK kagawad niya. Tapos, sinabi ko sa kanila na baka pwede niyo akong tulungan. Kasi yung lugar na tinitirhan nila, doon lumaki ang papa ko, taga doon ang lola ko. Tapos doon ako lumaban ng Bini-Bini. Tapos doon din ako nakarehistro, pero hindi kami doon nakatira, kalapit na bayan. At kapalapit na barangay kasi Aluhin. Kasi doon ay daungan. Nagkalapit lang sila ng barangay. So ayun, tapos kasi mas madami din kasi sa nila sa lugar nila, mas kailangan talaga. So sabi ko, papabila ako kay mama. So ang mama ko ang bumili si mama ko, tapos ang naggayak nung kapatid ko si Princess. Pakita ko yung video. Yan. Play na lang dyan yung video, guys, ng ni Sharpay. Naggagayak siya. Madami silang binili ni mama eh. Ang mga binili nila yung may plastic envelope na nilagyan nila ng papel, color, lapis, eraser, coloring book, saka pantasa, guys. Iyon yung mga nilagay namin. Bali, ang una nilang binigyan ay dun sa
kinder daycare sa San Lorenzo. Doon sila namigay mga cute na mga bata. So, ayan, ang nabigyan natin dyan guys ay nasa 40 na mga bata ang nabigyan ng school supply. Tapos, may ninang ako sa Samar, sa Calbiga, Samar. Doon ako pinanganak at taga roon yung mama ko naman. So, doon nga din syempre, alam ko naman na medyo ano din doon, kaya gusto ko rin tumulong doon sa lugar na yon. Kasi probinsya. Kung ang amin ay probinsya, mas probinsya yon guys. As in. Kaya, pero ang sarap tumira doon kasi sobrang tahimik. So, ayun, nag-ano si Ninang sa akin na ano daw, pampaayos daw ng mga lamesa ng estudyante. So, nakapagbigay din tayo ng pandagdag pang-ayos ng kanilang mga lamesa sa school. Sila ay Calbiga National High School. Calbiga National High School nga ata siya. Yun nga, doon nga. Tapos, sorry, naubo. Tapos, yung dating gustong-gusto ko ng tulungan talaga, sinasabi ko na kay Marvin, ay yung mga ano guys, yung mga special child dun sa lugar namin kung saan ako nag-aral sa Dr. Maria D. Pastrana National High School. Doon ako nag-high school. Dati wala pa silang mga ano, yung mga SPED. Tapos parang nung nag-start akong mag-college ata, college na ata, graduating ako or nag-start akong magtrabaho doon, nag-ata sila nagkaroon ng SPED. Kasi alam ko dati nanghihingi sila ma'am ng mga ano, parang mga donation. Nakapagbigay ako noon ng 500 pesos kasi hindi naman kalakihan naman yung sinasahod ko ng panahong yon. Nakapagbigay ako tapos hindi ko natanda kung nakapagbigay uli ako tapos neto lang din nagbigay uli kami. May binagbigay kami eh. May dinonate kami doon. Hindi ko natanda kung ano yung na-donate namin, pera ata yung binigay naman. Ayun, parang kukuha sana sila ng ano, dryer. Dryer ba yun? Basta para dun sa mga SPED. Balak namin kami na magpo-provide ni Marvin. Kaso ngayon nga dumating nga sa point na si Papay na ospital. Kaya parang half lang yung nabigay namin. Half o wala pang half nung presyo ang nabigay namin. Kasi nga syempre kailangan din namin ng mga panahong yon. Kaya hindi na ako nakapagpadala ng malaki. Tapos after nun, neto na nga medyo okay na nga yung ano namin ni Marvin. Nakapagbayad na kami ng tuition, may sobra. Tapos nagkaroon ako ng full time. Nakita ko yung mga videos nila na pinost ni Ma'am Valencia. May events sa school. So yung mga normal na bata, mga kumakanta ata or mga pageant ata that time. Napanood kong sumasayaw sila. So natuwa lang ako kasi nakakasali sila sa mga ginagawa ng mga normal na estudyante. Tapos pinakita ko kay Marvin. Sabi ko kay Marvin, gusto kong makapag-donate uli sa kanila, ganyan. Tapos yun, pumayag naman si Marvin. So nag-message ako kay ma'am na kung ano yung mga kailangan pa nila sa room ng mga SPED. Kasi tapos sabi ni ma'am marami pa nga daw. Hindi pa lang nila napapag-usapan kasi kakabalik lang ulit nila sa school, nagsama-sama. So sabi ko ay kahit pa paano po makapag-utay-utay po kami may ma-provide yun. Sabi kong ganon. Tapos yun, tapos naisip ko na nga na mag-donate din ng mga school supply para sa kanila. So, yun, kahit nga, dahil nga medyo nadagdagan yung sahod namin sa YouTube channel, kumuha kami ng konti doon. Kumuha kami ng konti para nga doon sa pambili ng mga school supply. Ang nabigyan natin doon ay nasa 30 na student na special child. Tapos, meron silang, pinagluto ko din si mama ng pang lunch nila. Tapos, may drinks din sila na sesto. So, pinamigayan nila mama. Tapos, sabi nga nila, may mga videos sila. Kasi yung kapatid ko hindi nagre-reply. Gusto ko ipakita yung mga videos nila pero pictures na lang siguro. Kung gusto niyo makita yung mga videos nila, punta kayo sa Facebook page ko. May mga share ako doon. Or sa mismong page, sa mismong Facebook ko, shinare ko po doon yung mga post ni Ma'am Valencia ng mga videos ng mga student, ng mga
binigyan, yung habang binibigyan sila, tapos may nagte-thank you sila, ganyan. Ang sabi ni mama, nakakatuwa daw kasi daw, marurunong daw kasi parang sinabi ata ng Ma'am Valencia na, guys, kilala dito ang mami ni Ate Crystal. Kilala nyo ba si Ate Crystal? Sabi gano'n. Tapos sabi, opo! Gumanon daw yung mga bata. Tapos may nagsabi na, ma'am, ma'am, ma'am. Sabi gano'n. Kilala ko po si Ate Crystal, nakasubscribe po ako sa kanya. Sabi ng mama, tuwan-tuwa daw si mama kasi nga mga sumasagot nga daw. Tapos yan, namigay na sila. Tapos after naman nun, ang next naming bibigyan guys, tawag dyan. May next kaming bibigyan pa. Yun, yung mga kinder din ata daycare, sila JC din ang magbibigay. Sa Sabado naman nila ipimimigay yung mga ang tawag doon. Yung mga school supply uli guys, mamimigay uli kami ng school supply. Tapos meron kaming binabalak din sa September, baka magpapaano kami, mga tawag doon, yung feeding program, mga pagkain, para sabi ko sa kaibigan ko, ang gusto ko sana matatanda ang mabigyan, mga senior ba. Kasi naalala ko si Lola, tapos sabi nila ay, sige ate, kami. Kasi mamimili sila ng mga papapuntahin dun sa siguro sa covered court. Doon papapuntahin yung mga senior. Sabi ko, kung di ang mga senior, kahit senior siya kayong mga bata, ang papuntahin para mabigyan ng pagkain, ganyan. Sabi niya, sige ate Casey, kami yung bahala. Natatawa ako din sa mga kaibigan kasi nagpagawa sila ng tarpaulin. Nagpagawa sila ng tarpaulin, nandun yung mukha namin ni Marvin, pati yung YouTube channel namin. Tapos, nilagay na rin nila yung mga face nila doon. Yung mga support naman ako, mga tatakbo din sila kasing SK. So, sabi ko, wow, ang ganda. Ang ganda naman ng edit ninyo, nakakatuwa naman. Sabi ko, gano'n. So, buti na lang nandiyan yung mga kaibigan ko. So, yung namigay doon sa, doon sa SPED, dapat kasama din si JC noon, si Tagi, yun yung dalawang SK ko nalalaban. Kaso enrollment nila sa school, hindi sila nakasama. Tapos si Ate Jaja kasama rin dapat. Kasi si Ate Jaja may racket kasi nagme-makeup siya. Magaling siya mag-makeup guys. Isa sa makeup artist ng Mauban sa lugar namin. Siya din nagme-makeup sa akin. Ay mayroon din siyang ganap nun sa Lokban, Quezon naman yung ganap niya. So ang natira lang ay si Artwin. Si Oknoy, yun yung kalapit bahay namin, yung lagi kong pinupunta-puntahan. Yung tipong alas 7 pa lang kagigising ko lang, pupunta na ako sa bahay nila, manggigising na ako. Ganun din naman siya, manggigising din siya minsan. Pupunta rin sa bahay pag Casey, nagigising yan kahit tanghali or hapon, natutulog ako sa kwarto nila mama. Pupunta yan, gigising niya na ako. Minsan babatuhin pa ako ng unan. Ayan. Yan ang mga kasama ko kasi magkakapit bahay lang kami ng mga kaibigan ko. So, tinulungan niya si mama na magluto din. Kasi noong una si mama nagluto, tapos si mama na, dapat si Artwin ang mag-grocery saka yung kapatid kong lalaki. Kaso ang namili na si mama siya yung kapatid kong lalaki. Tapos yung kapatid kong bunsong babae, gustong-gusto lagi siya makakasama. Ate, gusto kong sumama pa mamigay. Gusto kong ma-experience mamigay. Ganyan, sabi niya. So, sabi ko, sige, may klase ka ba? Nasaktuhan naman na lunch na migay. So, out na ni Princess. Nakapunta siya namimigay. Tuwan-tuwa si Princess mamigay ng mga Tas sa Sabado uli. So, kung wala siyang vocal lesson, kasi vocal din yun vocal na nakalagay O, yung may vocal lesson kasi siya, syempre inaano na yung boses niya kasi mahilig kumanta para maayos yung pag-ano pa niya lalo sa Pero ang laki na ng improvement ng kapatid ko sa pagkanta talaga. Pag wala siyang sa Sabado, sasama siya sa pamimigay uli. Pero pag hindi, wala siyang magagawa. Hindi siya makakasama. So, ayun. So, ang namigay nung araw na yun is si Mama. Ay, naglagutok. Si Mama, si Brian, si Princess, tas si Artwin yung kaibigan ko. Tas si Papa kasi, pumupunta kay Lola kasi nakalamay pa si Lola. Pero si Papa katulong nila pag-aasikaso. Si Papa ang naglasandok ng mga ulam, kanin, na inilagay dun sa ipapamigay na lunch nila noon. So, ayun lang guys. Maraming salamat po talaga kasi
kahit papaano po, kahit di naman ganun karami kasi ang mga nanonood lang sa amin nasa 1,000 to 2,000 a day po yon. Pero pag tumatagal medyo dumadami, pero hindi na po kasi yun minsan nakakount ng masyado kasi maliit na yun. Yun lang napansin namin. Tapos nababayaran, hindi po yun sa dami ng nanonood, yan po pala ay sa dami ng nanonood na hindi nag-skip, kasi akala namin basta may manood kikita na, hindi po pala ganon. Ano pala yun sa sa ads kami, doon po pala yon. So pag hindi kayo nag-skip ng lahat ng ads, doon po may papasok sa amin. Kaya yun po kasi yung sa YouTube channel, yun po yung pambayad namin sa utang. May sobra kasi parang nakaano na. Ano nga yun, be? Parang may naka-fix tayo kung magkano na yung papasok sa atin sa YouTube, no? Para hindi na kami, halimbawa, hindi kami mag-expect na sobrang laki, na biglang liit. Kasi iba-iba naman siya every month, eh. Kaya sabi ni Marvin, be, fix natin na ganito lang yung YouTube every month para hindi tayo sabi niya gano'n, sige. Tapos yun, nung pagtingin namin, may sobra. Di tuwan-tuwa kami. Yun na ginamit namin sa pang-donate namin dun sa iba. Kaya, sana, mas dumami pa kasi mas madami tayong mabibigyan. Yun yung plan talaga namin ni Bebe. Si Bebe, sabi ko sa kanya, busy. Nag-aantok na daw siya, guys. Kasi maaga pa rin siya bukas, parehas kami. Tapos late na kami nakaka-uwi. Lalo siya. Mga 7 ang mahigit niya nakaka-uwi kapag alas 5 ang uwi niya, guys. Kaya minsan gusto niya ng 6 siya pumapasok para hanggang 2 ka lang, no, be, pag 6. 2. Hanggang 2 lang yan. 1 o 2. Nakakapagsabay kami, pupuntahan niya ako sa downtown. Labas ko yung mga before 4. Kaya yun. Kaya kami kailangan na rin matulog, guys. Kaya thank you po talaga. So maganda yung tapos ng ating August. Kahit papaano maganda na may malungkot. Ganon. Pero ganon talaga ang life. Tanggapin na lang din natin. Kung di man nakabawi kay Lola, bawi na lang tayo dun sa mga taong nangangailangan din. Kasi dati kami panahon na hirap din, may dami din tumulong sa amin. Kaya mga tumulong sa amin, thank you po talaga. Yung tulong nyo po sa amin, ibabalik din namin sa iba. Ganun po namin kasi sila Tita Remy, pag niyayaya namin, saka na pag naging PR na kayo, see you sa Sabado, Tita Remy. Happy anniversary po kay Tita Remy, tsaka kay Tito. Yay! Ilang taon na nga ba? Alam mo, be? Di mo alam. Di alam. So, yun lang, guys. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat din sa mga nagsha-share din ng mga videos namin at nadadagdagan po yung subscriber namin. Ano lang ng subscriber ko, nakaka 10k kahapon. Tapos madami na uling nadagdag ngayon at dire-diretso naman po siya. So, maraming salamat. Pag nag 20k tayo, sigurado medyo malaki-laki na yung papasok. Ay! Sorry, gumalaw. Kasi yung napansin ko dun sa iba, 20k na yung subscriber. Ang dami na nanonood sa kanila, 5,000 pataas. Kasi sabi ko, ay, pag 5,000 pataas, ang laki ng kita nila. 5,000 to 10,000, isang araw lang yung, guys, sa amin, lang, 1,000 to 2,000. Maliit lang pumapasok sa amin. So, paano pa kaya yung sa kanila mas malaki? Tinan mo, antok na. Antok na yan. Bema, ano tayo? Ang tawag dyan, maka-copyright. So, yun lang, guys. Bye!